salig ta sa itong trabaho. But there are times nga, usahay, nigpaandar nimo sa imong motor, dili ka padagan. Kaya nga naman, dili nimo masaligan ang mga butang aning kalibutana. Usay, musalig ka, ugma, mao ni akong buhaton. Oy, pagkaugma, naluya man ka, nahilantan ka. Or maybe, naabay mga problema nga giabot diha sa imong kinabuhi, na naluya ka. Mao nang giingon, dili ta kasalig sa mga butang aning kalibutana, but thank God, our reliable God is not like our motor, is not like our work, is not like our body. Since eternity past, kung kag eternity past gani wa pa wa siya sinugdana, he's the Alpha and Omega. He's always been reliable and always been throughout endless eternity. Siya ang atong masaligan. 2026, kung giunsa ta pag-take care sa Ginoo, 2025, mao sad gihapon ang pag-take care niya sa 2026. Kaya nga naman, our God is reliable. Masaligan na to ang Ginoo or kasaligan na to ang Ginoo. Suma, gracias Ginoo, daghan kay panalangin ang gihatag niya sa year 2025 even though naay mga pagsulay for naa sa mga blessing oy. Amen? And this morning as we study Genesis chapter 20, I want to point out 5 ways in which you can rely on God. But mayon ka pastor, ngano man unsa may kalabutan namo ni Abraham pastor? Galatians chapter 3 verse 14. Ako ni i-connect ha. Galatians chapter 3 verse 14, that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ. By the way, wala tay labot unta sa promisa sa Dios, kay nga naman ang gipromisa lang sa Dios ang Israelites. Wa unta tay labot niya, pero ang nakasubo ang Israelites, wa man sila nidawat sa promisa sa Ginoo. Mao nang nangitag paagi ang Ginoo kinsa ang matagaan, mao nang nakita niya mga hentil. Unsa may gibuhat pinaagi ni Jesus Christ. Mo nang, paminaw, kita, we are Gentiles. Og nahimo ta, aning makaklaim ta aning promise tungod ni Jesus Christ nga atong gidawat, isip na atong personal nga manluluwas. Mo nang, siguruduha gyud nga nidawat ka ni Jesus Christ nga tinud-anay. Dili lang head knowledge. Mga bisita, kinahanglan, makabalo ka, nga kinahanglan kag manluluwas. Kaya nga naman, dili pwede ikaw muluwas, imong galingon nga naman, makasasala ta, padung ta sa impierno, dito na to nabayaran na ito mga sala. Pero salamat na nga naay usa ka manluluwas nga nang pagkamatay dito sa cross, nga mao si Jesus Christ, mo'y nagbayad sa itong mga sala. Ang atong buhaton lang, ang atong pagsalig, ibutang na to diya kaniya. Kaya nga naman, regalo na gihatag sa tuwa, gift. May kag regalo gani, dili na nimo kinahanglan haguan, dili na nimo kinahanglan paningkamutan, imo lang dawaton tungo para maangkunan nimo ang regalo. Busaon niya mga bisita, kung dili pa ka kasiguro sa imong kaluwasan, dawatan ning regalo mao ang kaluwasan o ang kinabuhing walay katapusan diha lang kay Kristo Jesus. Unsa man ang kinabuhing walay katapusan, pastor? Mao nang kinabuhing atong ipuyo niya diha sa Ginoo sa dihang mamatay ta. Dili pa karon kay may immortal man ka. Amen? Okay, that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ. Nga ang panalangin sa Diyos ni Abraham, maabot diri sa tuwa hintil, mo na makaklaim ta. Kaya nga naman, nahimot ang anak sa Diyos. Nga diha kang Jesus Christ, John 1:12, but as many as received them, to them He gave Him power to become the sons of God. Gitagata, giadapta sa pamilya sa Diyos. Mo na makaklaim ta ng promises. Mo nang number 1, why you can rely on God? You can rely on God to be faithful. You can rely on God to be faithful. Makasalig ka o mahimo ka musalig sa Dios nga magmatinud-anon. Unsa may kanta sa choir ganiya? What a faithful God. You can rely on God to be faithful. Ang nakanindot, ang atong Diyos, faithful, matinud-anon. Amen? God keep His promise to Abraham and Sarah. Kung unsa ang iyang gipromise kang Abraham and Sarah, iyang gikep. Mosa na sa tuwa, kung unsa gi-promise niya, pila ka promises ang gihatag niya sa Bible, mosa na i-kept niya. Mo nang verse 1, and the Lord visited Sarah as He had said. Notice that word, as He had said. And the Lord did into Sarah as He had spoken. Kung unsay gistorya niya kang Sarah, kung unsay gipromise niya kang Abraham kang Sarah, iyang gibuhat.
For Sarah, what? Verse 2, conceived and bare Abraham a son in his old age, at the same time of which God had spoken to him. Gipromisan siya, Abraham, Sarah, magkaanak lagi ka. Promise na ko na nimo, magkaanak lagi ka, ihatag na ko na nimo. And verse 3, and Abraham called the name of his son that was born unto him, whom, no. Balik sa ka. Verse 2, diri sa ko mo, tagaan ako ng emphasis. For Sarah conceived and bare Abraham a son in his old age. By the way, at that set time of which God had spoken to him. By the way, na ay timetable ang Diyos. Tagaan ako ng emphasis, ha? At the set time of which God had spoken to him. Na ay saktong panahon ang Diyos para sa atua. Hey, paminaw yung people, na ay saktong panahon ang Diyos para sa imuha. Paghulat. Ayaw pag-una-una. Why? At the set time of which God had spoken to him. Naana siya'y set time. Mag-una-una siguro ka, nabiyaan ako, naano na ko sa kalendaryo. Hoy, ano man dahil nabiyaan ka sa kalendaryo, tagaan kag bingo card. Hey, at the set time of which God had spoken to him, naanay set time ang Ginoo para sa imuha. Ngano usahay, mag-unata sa Ginoo kay nga naman, dili ta kahulat sa set time sa Dios. Hey, klaro tayo. And they were not expecting that. Pero as God had said, gisulti sa Diyos. Why? God is so faithful kung unsa ang iyang promise sa imuha, ihatag na sa imuha sa set time. Hulat lang. Na ay set time. Ayaw kagool, ayaw paano ang kantsaw-kantsaw. By the way, stop na nato ng sungog-sungog mo na yung nakadaot ni simbahan na. Mag-una-una tag-sungog, dayon ang uban, naga kayo madungga magsungog-sungog, bantay lang mo skuha. Sa mga ginoo mo, kamoy mag-una-unang sungog. And by the way, number 2, wala na mo sakay sa tubangan sa Travis, sa L3 nga dalaga. Pagbaton mo og respeto sa mga labi na bisag yang kisay mo drive diha, ayaw mo tapad. Mag-una-una mo mga dalaga diha. Balik na ko na rules, ha. Kung ang mo drive diha, wala na mo sakay nga dalaga diha sa tubangan, ha. Ganahan oroy mo, nindot man yun ang pronsit. Hulatag kamoy magminyo. Kay imuha tanan ang pronsit. Pero dili pagay mo kasado, ayaw sa. Kay sa panahon sa kong papa, dili mo tolerate sa king anak. Karon ngising-ngisihan na ko ninyo. Gasalig lang siguro mo. Abi mo, nalipay kung ngising-ngisihan ko ninyo, wa ako nalipay, anak. Abi nyo, okay lang sa kuha? Wa na mo sakay nga dalaga dia sa tubangan, na. Kisa may pwede dia, bahalag, ulitaw dia. Pastor, kung wa gilain, pastor, nga usaway mo sakay nga dalaga dia sa tubangan. Konbinyente magina, pero dili na to na itolerate. Amen, kasabot ta tanan? God has a set time na ay set time. Mga dalaga, na ay set time ang Ginoo para sa inyo, ha. Mga ulitaw, na ay set time ang Ginoo para sa inyo, ha. Hulata lang.
For Sarah, tanawa, conceived and bear him a son in his old age. Yes, even in his old age. But notice that phrase. But nakanindot ana at the set time of which God had spoken to him. Sakto gyud sa gip. Pastor, nindot man gining mas bata-bata ta magminyo, pastor. Nindot man na. Pero wa pagigihatag sa Ginoo, hulata lang. Hangtod kano sa pastor, hangtod maabot siya. Nya kung dili maabot pastor, tabangan na to kampo nga maabot gyud. And verse 3, and Abraham called the name of his son was born unto him, whom Sarah bare to him Isaac, and Abraham circumcised his son Isaac being 8 days old. Kaya nga naman sa ilaha mo na pag abot sa 8 days, ila din ang i-circumcise. Tulion. Baga ilaha ng kustombre na nila. Dili sa tuwa, hulaton pa mang budak ko, sa ila 8 days. And Abraham was 100 years old when his son Isaac was born unto him. Tanawa, balik kita sa Genesis chapter 17 verse 9. And God said unto Sarah, thy wife shall bear thee a son indeed, and thou shalt call his name Isaac. Tanawa, sa 17 pa lang daan, giingnan na siya sa Diyos. And God said, Sarah, thy wife shall bear thee a son indeed, and thou shalt call his name Isaac. And I will establish my covenant with him for an everlasting covenant, and with his seed after him. Chapter 18, verse 10, and he said, I will certainly return unto thee according to the time of life. And lo, Sarah, thy wife, shall have a son. Naagid, tagaan gyud, promisahan gyud. And Sarah heard it in the tent door and watched which is behind him. Nakadungog si Sarah na. Murag sa iya ba? Murag imposible nga na. Mo nang ningon sa verse 14, chapter 18, verse 14, is anything too hard for the Lord? Naabagoy lisod para sa Ginoo? Hey, paminaw, walay lisod para sa Ginoo. Sumagod. Gracias Ginoo. Giunsa mo pagpanalangin sa Ginoo, gikan sa pagsugo pagbless sa Ginoo sa imuha, naabagoy undang ang blessing sa imo, di ba? Gracias Ginoo, gibuo-buog maayo sa Ginoo ang panalangin diha sa imong pamilya. Hinahinay. Sa una gasakay ra kag tricycle, karon na nakay kaugalingong motor, karon na nakay kaugalingong tricycle, karon na nakay kaugalingong kabalon na nakay kaplite, karon na nakay sakyanan, dili lang usa imong sakyanan, duha na imong sakyanan, hangtod. Is there anything too hard for the Lord? Why? Balik ko na sa nako. At the time appointed, tanawa, I will return unto thee. Sa saktong panahon, mubalik ang Diyos diha nimo. Subot pasabot. Tanawon or sa Ginoo kung unsa nimo paghulat. Kaya nga naman, ang tao dili mo hulat. Kabantay ka, ang uban mangisog sa inasal. Kaya nga naman, gusto gid sila nga sila unahon. Ang uban mangisog sa McDo, kabalo kining naipin number, mangisog gid kay gutom. Kaya nga naman, nature sa tao nga dili gid gusto mo hulat. Gusto maguna. But ningon ang Ginoo, at the time appointed, I will return unto thee. Sa sakto nga panahon, mubalik ko diha nimo. Sa saktong panahon, maybe wala ka nakapasar kung nakagitay ka nga sige lang, basin, sa sakto nga panahon, mubalik ko nimo, makapasar na ka. Maybe karon wala pagihatag sa Ginoo mo, pero hey, at the time appointed, I will return unto thee. Hulat lang. At the time appointed, according to the time of life,
and Sarah shall have a son. Hey, as long nga mabuhi ta, na ay paglaom diya sa Ginoo kay ngano man faithful ang atong Ginoo nga nagpromise anak. After making them wait for many years, grabe nga paghulat. God finally visited Sarah. She conceived and bare Abraham a son. Di ba? Nindot kaayo nang naghulat bito ka, nagpray ka, dayon nigabot bito nimo nga list nimo or what ka nag-expect din mo abot bito ang blessing diyan nimo, makaingon ka, Lord, salamat kayo ha. Kaysa nag-una-una ka sa kabubuton sa Ginoo, sa dihang makainomdom ka, nanaunta ko'y blessing ihatag sa imo, wa man kakahuwat. Finally. The word is finally. Hey, paminaw, yes, pwede man nga kabuton na to ang mga panalangin aning kalibutan na, pero kung dili gi kabubuton sa Ginoo, mamiserable ra gihapon ka. Tagata kay example, pwede man mangutang kag sakinan, pangutana makasustain ba ka ana sa pagbayad sa sa maintenance? Dili pa man nimo panahon. O basig tagaan kag sakyanan, di na nung kamusimba kay nganon, magsigi na nung kag suroy-suroy. Nakasabot mo. Nganong naaday appointed time ang Ginoo. Nganong Lord, wa pa man nimo ni gitugot kay nga naman nakitaan sa Ginoo nga basig ni dili pagkakabalo mo handol anak kay nga naman kung mo handol ka na basig mo dako niya. After making them wait for many years, dili lang 3 years dugay, actually 25 years nila gihulat si Isaac. So kamong wa pa namin nyo plus 25. Pastor, I am 30 years old plus 55. That will make me 55 years old. No, I'm just kidding. Joke na na, pastor ha. Joke na na sa kuha sa inyo ha. 25 years. But God finally visited Sarah. Kaya nga naman, nasulti man na niya. Nasulti sa niya, nga promisahan niya, promise na niya, nga kung magtarong ta, i-bless ta sa Ginoo. God was faithful to His word. But why did He make them wait so long? Grabe ka faithful ang Diyos sa iyang pulong. Pero pangutana, nganong gipahulat man sa dugay? 25 years. Perhaps it was to develop patience. Kaya nga naman, sa akong nisulti ganiha, walay pasensya ang tao. Gusto na dayon ta, mo asinso, mo bito ng daghan kayo. Kaya nga naman, walay pasensya ang tao. Dili diha dayon nga makakita siguro mo sa blessing sa mga gibless karon sa atong mga negosyo. Dili diha dayon pangutan agi sila unsa ang ilang hago, unsa ilang sakripisyo before na attain na nila. Kaya nga naman, dili biya magic ning kalibutan na. Kay promise mo na sa Ginoo, kinahanglan magpatulo kasi mong singot, kinahanglan para panalanginan ka. Mo nang patience and not only patience, greater trust in God. Nga ang imong pagsalig while naghulat ka, nga ang imong pagsalig naa sa Dios. Hey, paminaw, anak man ta sa Dios, lahi ta sa uban. Kaya ang uban, yes, maayo mo diskarte, nindot man na, pero lahi ta kay nga naman, naaman tay Diyos.
greater trust in God nga ang atong pagsalig naa diha niya ba? To prevent kini, grabe nga blessing, to prevent human explanation. Unsa man ang to prevent human explanation, pastor? Nga dili ma-explain sa tao ba, makaingon lang sila, bitaw no giunsa man sila pagpanalangin sa Ginoo? Nga bisag sila ba maglibog sila. Mao sa na nahitabo kang Sarah. Nganong gihulat man gyud sa iyang old age nga moabot ano para dili ma-explain sa tao. Nga naman, kay ang gusto sa Ginoo, ang glory dili sa imuha sa iyaha. Kay kung kwaon na nimo ang glory, kay ano man god, kay ano ni sila kay nga even ang tao dili maka-explain, makaana sila. Sige lang, maabtan na nato na diya. Giun sa pagpanalangin si Abraham. Nga even sa ang chief sa ano nakaingon siya, grabihag panalangin ni Abraham eh. Even human explanation. Why? So that it will not bring greater glory to himself, para dili mo hatag og dako nga pag nga kwaon nimo tanan ba. Paminaw, kung gisugdan na kagpanalangin sa Ginoo, ibalik diya sa Ginoo. Ing na Lord, tanan biya ni nga blessing nga ako nang kunan Lord, dili biya ni tungod sa akong kahago, tungod sa akong diskarte, tungod sa akong ano, tungod biya ni sa imong faithfulness diri kanamo Lord. Kay kung dili ka faithful diri kanako Lord, gamay ra gyud kayo ano. Not only that, God's faithfulness overpowered nature. God's faithfulness overpowered nature. Ang faithful sa Ginoo, ang faithfulness sa Ginoo give power ng nature. Nga naman, tanawa sa verse 6, and Sarah said, God had made me to laugh so that all that here will laugh with me. Gipakatawa man ko sa Ginoo, no? Awas, imagine nimo 90 years old, usa ka tiguwang na kayo, usa na ka magdadag, bata. 90 years old, usa ka mag-ana-ana. 90 years old, magkatawa. Bisan even si Sarah nagkatawa. Pero ang faithfulness sa Ginoo, even ang nature, overpower sa Ginoo. Abraham was 100 years old. 100 years old si Abraham. And Sarah was 90. Humanly, it was impossible for Sarah to have a child. Humanly, imposible na ginang 90 anyos, makaanak pa ka. Mo nang Romans chapter 4 verse 19. Palihog. And being not weak in faith, he considered not his own body now dead. Yes, tinod. Sa iyang pagtuo, may problema. Pero sa iyang lawas, makaingon sila, 90 anyos, makaanak pa ko. Ay. When we was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. Even sa iyang tagguangkan, wa nagi tsansa nga makaanak siya. 90 years old. But God overpowered nature and made Sarah a mother who laughed with joy. Actually, ang iyang pagkatawa ni laughter niya sa iyang kalipay. Our God is still just as faithful. You can rely on it. Ako ug akong asawa never a large income, but we have never been without food, without clothing, without shelter. We have experienced many trials. Kitang tanan na experience daghag mga
problema, trials, but God has never failed to give us His comfort. Tagaantan niyo, comfort, direction, peace. God is faithful. Amen? God is always faithful in every situation. We must betray each other. We may be unfaithful with each other, but God is faithful. Di man ta magkasinabot or unsa ba, pero sultian ta ka, ang atong Diyos faithful. What a faithful God we have. The faithfulness of our God year 2025 is still the faithful God that we serve in year 2026. Hulat lang ta, kaya nga naman, na ay timeline ang Ginoo para sa tuwa. Not only we can rely on to be faithful, we can rely on God for wisdom. Makarely ta sa Diyos sa iyang kaalam. Okay, let's go to verse 9. And Sarah saw the son of Hagar. Nakita niya ang anak ni Hagar, the Egyptian. She had been born unto Abraham mocking. Wherefore she has said unto Abraham, cast out this bondwoman her son, for the son of this bondwoman shall not be heir with my son, even with Isaac. So nakita niya, nasuya na si Sarah sa anak niya. Actually, anak nila ni Hagar, kaya nga naman, wala nakahulat si Sarah. Gatuo siya nga, dili na gid moabot ang iyang anak. Amo nang gingnan niya si Abraham, Abraham, naa ako'y diriyo si Hagar. Pangasawaan na lang ni. Mo nang tungod niya na nigawa si Ishmael. O gani, kadako si Ishmael, naabot po si Isaac. Siyempre, nasuya kasuya sa kang Ishmael. Mo nang gingnan niya sa verse 10, wherefore she said unto Abraham, cast out this bondwoman and her son. Palayasan na lang. For the son of this one woman shall not be heir with my son, even with Isaac. Tinood man gyud. Kaya nga naman, ang promise sa Diyos naaman sa anak ni Sarah. Nga mao si Isaac. And the thing was very grievous in Abraham's sight because of his son. Pero tungod niya na, anak gihapon ni Abraham si Ishmael, wa gyud nalipay si Abraham. Paminaw. Naagay tay mga desisyon nga atong buhaton gani, ang outcome naagay time nga dili ta malipay. Mag-una-una bito. Pero nakanindot, God was not troubled like Abraham. Wala na troubled ang Ginoo pares king Abraham. Now, Sarah had a son. She did not want Hagar or Ishmael around. This grieved Abraham. So ang gihimo, Abraham marriage to Hagar's Ishmael's birth, and Sarah desired to kick them out. Did not trouble God. Wala na. Ano ang Ginoo? Why? Our God is so amazing. He can take our sinful mistakes, forgive them, and turn them around for His glory. Paminaw. Maayop man kita, di kita perfecto, di ba? Our God is so amazing. He can take our sinful mistakes, pasayloon ta niya, forgive them, and turn them around for His glory. Masayop man kita. Di mo kita perfect na magay panahon nga sa ato mga decision making dili ta sakto pero nakanindot pasagya-saylo ta sa Ginoo. O gimuo na niya and turn them around for His honor and glory. Mo nang God gave Abraham a wise direction. Gitagaan sa Diyos sa Abraham og wise direction mo nang sa verse 12, and God said unto Abraham, let it not be grievous in thy sight because of the lad, and because of thy bondwoman, all that Sarah had said unto thee, hearken unto her voice, for in Isaac shall thy seed be called. And verse 13, and also of the son of thy bondwoman will I make a nation, because he is thy seed. Ayaw kaguol, Abraham. Sige lang, sundan na. And God told Abraham that Sarah was right. God directed him to send Hagar and Ishmael away. Isaac was his promised heir. Kaya nga naman, ang gipramisan man good sa Diyos si Isaac man. Pero ningon ang Ginoo, God also promised
to make Ishmael a nation because he was Abraham's seed. Mo nang naatay mga igsuon nga mga Muslim. In God's wisdom, He has planned even for the Arab nation. When you need a wisdom, you can always depend on God to be wise enough to give you the direction you need. You just need to ask. Na mga butang usahay nga dili bitaw nato masabtan or dili nato kinahanglan tagkaalam gikan sa Dios. Mao nang ningon siya sa James chapter 1 verse 5. If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. Kung naay nanginahanglan nimo kaalam, pangayo sa Ginoo. Mo nang kung naagay problema, ayaw dayog duol sa mga tao nga pangitag tao nga kanang makatambag nimong insakto nga naay kaalam. Kaya nga naman, muduol ka sa uban, muduol ka sa believers, lahi ang ilang itambag nimo, kaya nga naman, lahi ang ilang wisdom ana. Mo na ninyo sa James chapter 1 verse 5, if any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. You can rely on God for wisdom. Grabe ang wisdom sa Diyos. Sige. Paano na si Ishmael? Pero wala pasagday si Ishmael sa Ginoo. Ikabalo mo siyang magubot. Number 3, you can rely God on for compassion. Makarely ta sa Diyos sa iyang kaluoy. Verse 14. And Abraham rose up early in the morning and took bread and a bottle of water and gave it into Hagar, putting it on her shoulder and the child, and sent her away, and she departed and wandered in the wilderness of Beersheba. Sayo sa buntag, si Abraham taon, bisag sakit sa iyang buot, dagandam siya og pan, bread, rose up early in the morning, took bread, tubig, bottle of water, and gave it to Hagar, put it on her shoulder and the child, and sent her away. Lakaw niya. Verse 15, and the water was spent in the battle, and she cast the children under one of the shrubs. Galing lang, ang ilang journey, layo man kayo, nahurot ang tubig, pila raman taon itong ipabalon siya ha. Nahurot. Verse 16, and she went and sat her down over against him, a good way off, as it were a bow shot, for she said, let me not see the death of the child. And she sat over against him and lifted her voice and wept. Ingon siya, di na lang kumutan na, mamatay si Ishmael, kay wa na gid. Nahutda na sila tubig. Manang verse 17, and God heard the voice of the lad, and the angel of God called to Hagar out of heaven, said unto her, what aileth thou, Hagar? Unsa man luya man ka, Hagar? Fear not, for God hath heard thy voice of the lad where he is. Arise, lift up the lad, and told him in thine hand, for I will make him a great nation. Hey, paminaw. Though it was not God's plan that Hagar become Abraham's wife, and though Ishmael was not the son of God had promised Abraham, God still cared about them. Bisan dili ton mao ang promise ang Ginoo, naagyapoy care siya. God heard Ishmael's voice from under the shrubs. Remember, he was no longer a baby. Kini panahon na si Ishmael, he was 16 years old. God also heard Hagar's weeping. He comforted her in verse 17. Grabe nga comfort. Ingon siya verse 17. Ayaw, what aileth thee, Hagar? Fear not, for God hath heard the voice of the lad where he is. Arise, verse 18. Lift up the lad and hold him in thine hand, for I will make him a great nation. Maminaw, naay panahon sa atong kinabuhi nga murag tan-aw na to, murag gipasagdan na ta sa Ginoo, pero ayaw kabalaka kaya naman ang Ginoo wala nagpasagad sa imo. Naagyapoy compassion ng Ginoo sa tuwa. God provided for Hagar and Ishmael. Verse 18 and 21. God opened her eyes and she saw a well of water. Grabe ang kaloy. Pwede naman tayo maingon ng Ginoo. Tinuyuan man ni Abraham.
Wa nam to kay labot ani niya kay nga naman tinuyuan man ni Abraham nga kining bata o kini si Hagar para mahuman na unta ni ang problema. Pwede unta ni sila mamatay pero wa sila pasagdi sa Dios kay nga naman naagyapoy promesa ang Ginoo kang Abraham. Mo siya, I will take your day, I will make thee a nation. Yes. Naay kaluoy ang Ginoo sa tuwa. Mo nang masayop man ta kung unsa man paubos lang sa galingon ka naman, naang kaluoy sa Ginoo sa imo. God provided a well of Hagar from which she drew water for Ishmael. Tanawa, nanginalang silang tubig, pero ang gihatag sa Diyos, more than enough. Well, tabay. And to think, asa man gikan tong tabaya? Nga desert man to. Kaya nga naman, ang Ginoo, kung mangita sa milagro para sa imong kinabuhi, kung naa siya compassion, mangita gid siya paagi nga, unsay mga kinahanglanon nimo, ihatag yun na nimo. Dili ing anak ka brutal ang Ginoo nga wa siya kaluoy sa tuwa. Iya gutan niyang anak. Truly, God is compassionate to us. Even we least deserve it. When you are going through a time of difficulty, you can always rely on God for compassion. Even though we make mistakes, bisag nakahimo tag sayop, God is compassionate. Abraham married Hagar and never waited for Sarah's wife. Yes, nasayop si Abraham. Wa gyud niya gihulat ang gipromisa niya no. Nasayop siya ng dapita pero naagi apoy compassion ang Dios kang Hagar. Masayop man ta. Kasi sa Ginoo masayop ta, di man ta perfect, pero naa gihapon ang kaluoy sa Ginoo sa imo. It doesn't mean nga nasayop ka dili na wa nagigit tsansa. Mo na ninyo siya sa Lamentations chapter 3 verse 22 to 23, it is of the Lord's mercies that we are not consumed. Uy, kaluoy na ni sa Ginoo nga kita wa nahurot. Because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Kada buntag. Ang kaluoy niya sa imo, lahi na pod, reset na pod. Bisag dili kay ka-faithful na ng adlaw, pagkabuntag, lahi na pod. Great is thy faithfulness. They are new every morning. Kana ko Ginoo bitaw para sa tawa, nagid hurot ta. Hurot ta. Pero salamat ko ang Ginoo, lahi gid siya. Verse 15. Chapter 50 verse 15, and call upon me in the day of trouble, I will deliver thee and thou shalt glorify me. Kung naa sa imong mga troubles, pangayog tabang sa Ginoo. And I will deliver thee, and thou shalt glorify me. Mana ninyo siya sa Philippians chapter 4, verse 6 and 7. Be careful for Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Unsa may mga pananglanon nimo? Unsa may mga needs nimo? Unsa may mga desires nimo? Ingon ng Apostle Paul, be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Pahibalua ang Diyos. Ayaw pahibalua ang tao, kaya nga naman ang tao, limited ra siya. Usap ta mo duol sa Ginoo, maguna-una man ta daag kinsa ka ang akong duolo no. Ayaw sa unaha sa ang Ginoo. Mo diskarte pa man ta manghulam ko kang manganop ko mangyawat sa ko dira. Ayaw. And the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and mind through Jesus Christ or through Christ Jesus. Monang, we can rely on God for His compassion. Even si Hagar, wa niya pasagday og si Ishmael. Bisag mingon sila, sipyat na to, naa sila gibuhat, pwede na matapasagdan sa Ginoo, pero wa pasagday sa Ginoo. Number 4,
you can rely on God's generosity. You can rely on God's generosity. Verse 22. And it came to pass at the time that Abimelech and Phicol, the chief captain of his host, spake unto Abraham, saying, God is with thee in all that thou doest. So si Abraham, ang generosity sa Ginoo, makita sa Ginoo, sa kinabuhi ni Abraham. Si Abimelech, King Abimelech and Phicol, the commander of his military, visited Abraham. Ni-visit siya kang Abraham. O ang iyang gisulti, God is with thee in all that thou doest. Hoy, Abraham, naagi Diyos sa imo ba? Lahi gyud ka ba? Lahi gyud ang imong Diyos nga naa sa imuha ba? Even ang hari, nakaingon siya, o ang ilang chief captain na kasi Phicol, the commander of his military, nakaingon siya, Abraham, lahi lagi ang imong Ginoo. Generous. Verse 22, tanawan niya ang last phrase, God is with thee in all that thou doest. Naagyod ang imong Ginoo, lahi gyud ang Ginoo nani mo ba? They could clearly see the generosity of God in Abraham's life. Makakita ang hari nga generous kayo sa kinabuhi ni Abraham. Nakaingon siya ba? Lahi kag panalangin. Lahi lagi ng Ginoo na ani mo. How many people will say, your God is making a difference in your life? Pila ka kataong mingon, lahi lagi ng Ginoo ang imong gialagaran. Nakakaha. This is something different in your life for God's honor and glory. Makaingon sila ba, lahi lagi ang imong Ginoo gialagaran. Musimba ko bi kuyog daw tabi kinga naman, lahi lagi panalangin lagi. Mo ning giingon ni Abimelech o ni Phicol, the chief captain of the host, niyo siya, God is with thee in all that thou doest. Sa tanan nimong ginabuhat, naalagi ang Diyos nimo. Lahi, Abraham, lahi. Even unbelievers can say your God is different from my God. Mangutan na, makaingon ba ang unbelievers, lahi lagi imong Ginoo kaysa kuha? Or maingon siya, awa may diferensya, parehas naman ta. Ang diferensya lang, di lang ka mamalikas. Pero kang Abraham, nakaingon siya, lahi. They could clearly see the generosity of God in Abraham's life. Giyon sa man niya pakakita. How could they see that God was with Abraham? Why? Perhaps they saw that God gave Abraham's area better rains. Nakakita siya, lahi lagi ang pag-ulan diha. Milder winters, greener pastures. Lahi. Mao na, lahi ang favor niya sa imuha. Kaya nga naman, lahi ang atong Diyos nga gilagaran. Mo nang, yes, sakto itong ni Brother Jinggoy. Pag, ano pa lang sa year, makaingon ka, dakuha sa akong sa akong kotoy. Pero sige lang, dili man siya moabot na ang Ginoo man ngayang gilagaran. Mo na sa inyo ha. Yes, lisod ang trabaho, lisod ang ay kabalaka, dili man ikaw mo trabaho, dili man ang Ginoo man. Pangutana, nakakita ba ka kung unsa ka generous ang Ginoo sa imong kinabuhi? Nga, ikaw mismo ba? Kaya nga naman, lisod kayo i-convince ang uban nga ikaw mismo, dili convince. Lisod kayo, mingon ka, yang amo biyang Ginoo, gialagaran kay tinod. Pero ikaw mismo, kutob ra sa baba, wala gid mismo nakita gid sa imuha. Nagduha-duha ka ba? Ay, sister, brother, mahin lang kumusulti ani, pero sa tinud anay biya, kulbaan. Kinsa mo di makulbaan good? Pero nakakita ang chief ningon sila, lahi lagi na kang Abraham
Lahi lagi ang Ginoo nimo gilagaran lagi. Sa imong trabaho, mingon sila, lahi lagi. Nabi tayo say, mukaon ko kanang kananan ba dayon, mutanaw bitaw ko. Pero mingon jud ko Lord, tagay nagpabor ang among grasas Ginoo na Ate Merlin nga wala nagbutang og nga ang ilang pagsalig na diha nimo. Nga makakita ang tao ba nga makaingon sila nga generous gyud. Mao sa na ang prayer ng Kuya Ruby, lang Carla. Mao sa na ang prayer sa inyo nga nagnegosyo pod nga makakita sila ba, nga makaana sila ba. Lahi gyud din nilang Ginoong gilagaran o gamay pa man kay ni karon nagkahinay-hinay man sila expand. Nga mismo ang taong miingon ba nga lahi lagi ang Ginoo ang ilang gilagaran lagi. Usay mo pasabot generous, but pasabot ang pagpanalangin sa Ginoo sa imuha ba dili bitaw hakog. Ibubo lagi niya nimo. Tanaw na to ha. Perhaps they observe that God keep his flocks, herd, servants, and pastures more healthy than their own. Nakakita siya, lahi lagi lang bakaw, mas tambok. Nakakita lagi siya nga, makakita siya ba? Lagi difference ni kang Abraham. Ug mo na akong gusto nga makita ninyo ba lahi ang Dios nga atong gilagaran na makaingon ka ba lahi gyud ay. Nga ang atong pagsalig niya ba makaingon ka ba Lord salamat kay ha nga ikaw generous kay ka nga Ginoo. Nakapaskwela kasi mong anak, nakapatiwas kasi mong anak. Yes, lisod-lisod pero nakagraduate ang imong anak. Dili din na panalangin sa Ginoo. Dili din na mingon nga, kag generous ni mo Lord eh. Kung makaingon ka, nakapag-graduate kay kung usa ka anak, kini po na nga akong sunod nga anak, maka-graduate sa ni. Same God. Parehas lang ang Ginoo. Perhaps, whatever it was that they saw, it amazed them and they credited it to Abraham's God. Kung unsa man ang ilang nakita, gihatag nila ang credit dito sa Diyos nga gilagaran ni Abraham. Mo nang ninginon, God is with thee in all that thou doest. Kanindot ano na imo duol nimo no? Lahi lagi ang Ginoo imo gilagaran no? Unsa din na imong Ginoo nga naa diha sa baroy? Dili mo ta na aircon ang inyong simbahan, electric fan ra man ta na, pero lahi lagi ang Ginoo nga naa diha sa inyo. Whatever thou doest, God is with thee in all that thou doest. Mo na ningon siya sa verse 23. Now therefore swear unto me here by God that thou wilt not deal falsely with me, nor with my son, nor with my son's sons, but according to the kindness that I have done unto thee, thou shalt do unto me, and to the land wherein thou hast to sojourn. Even ang mga unbelievers, ningon sila, ayaw biya pag binuang sa kuano. Kaya naman, nakakita sila ba nga lahi gyud ang Ginoo diha kanimo? Ang ningon sa verse 24 si Abraham, and Abraham said, I will swear. Musaad ko ana. God generously cared for Abraham. Even na mga conflicts, tanawin mo sa 25 padung sa 32, nag-away-away. Even conflicts arose between Abraham and Abimelech's servant. God took care of Abraham. Gaway-away na ilang mga servants. Grabe nga panalangin. God showed Abraham how to keep peace with those around him. Gipakita ni Abraham, giunsa niya, kanabitong, wa siya nangitag gubot. Paminaw. Anak ta sa Diyos, naagi mga tao nga mangitag gubot sa atong negosyo.
Pero nakanindot ani, dili ta mangita gubot, mangita tagpis. Kaya nga naman, ang Ginoo may balos nila para sa imo kung binuangan ka. God does always generously prosper those who place their faith in Him. Not always in a material way, however, in a spiritual way, He does. Manang niingon siya sa 2 Chronicles chapter 16 verse 9. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show Himself strong in the behalf of them whose heart is perfect toward Him. Nangita ang Diyos. Ug tao nga ang iyang kasing-kasing perfect towards sa Diyos. Psalms 27 verse 14. Wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Hulat. Kay strengthen niya imong heart. And He shall strengthen thine heart. Tanawa, kaduha ni gisulti. Wait, I say, on the Lord. Not only that He is a generous God, you can rely on God to be everlasting. Verse 33, and Abraham planted a grove in Beersheba and called the name of the Lord the everlasting God. Abraham sojourned in the Philistines' land many days. Abraham called on the name of the Lord, the everlasting God. Jehovah God is everlasting. He continues forever, forever. Kung unsa ang iyang promisa kang Abraham, mosod ang iyang promise diri nga dinato, continuous na. He is the only, God is everlasting in His being, is the only being who has always existed. Psalms 90 verse 2, before the mountains were brought forth, or ever thou hast formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art our God. God is not limited by time as we are limited. Number 2, not only God only has always been existed, God has never changed. Malachi chapter 3 verse 6, for I am the Lord, I change not. Ako ang Diyos ug dili ko mausab. Paminaw, ang atong Diyos, atong masaligan, dili mausab. Hebrews chapter 13 verse 8, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. He is absolutely stable. James chapter 1 verse 17, every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. God is everlasting in His love. To Israel, God said, yeah, I have loved thee with an everlasting love. Monang He loves you and me today with the same everlasting love. Jeremiah 31 verse 3. And I'll close. When you need not fear that He will leave us, biyaan ta sa Ginoo, dili. Hebrews 13 verse 5. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For He had said, I will never leave thee nor forsake thee. Dili taniya biyaan. The fact that God is eternal, consistent, and He has everlasting love assures us that He will always be faithful, wise, compassionate, and generous. Mo nang makasalig ta sa atong Diyos. Kung unsa nga Diyos ang atong gisaligan year 2025, mausad ang Diyos nga saligan nato sa year 2026. Naa siya kaluoy. Faithful siya. Naa siya wisdom. Not only that, generous siya. And not only generous, everlasting. Walay katapusan. Manindog ta, mag-pray ta. Lord, salamat sa imong pulong. Salamat sa imong promise, Lord. Even though mapakyas mi,
Mag-unami sa imong kabubuton, mag-unami sa mga butang nga dili unta angay na mobuhaton, dili mi kahulat. Pero salamat Lord, nga you're a compassionate God, you're a faithful God, you're a God full of wisdom. Salamat kay Lord. Samtang gaduko ang imong ulo, piyong imong mata. Sa mga bisita, basta ngayon ka pastor, wa pa gid ko kasiguro mo nang di gyud ko makaingon pastor nga makasalig ko sa Ginoo ni Abraham. Gusto nimo dawaton si Jesus Christ isip ng personal manluwas para makaangkon ka og relasyon diha sa Ginoo. Ari sa tubangan ato ang padawaton ni Jesus Christ. Kung kinsa tong wa pa kadawat ni Jesus Christ, isip niya personal manluwas, kinahanglan nimo dawaton nimo siya, tuhuan nimo siya, isip nimo personal manluwas in order for you nga masabtan nimo ang imong relationship sa Dios, nga naa ka makasabot ka nga mo de ang promise nga gihatag ngadto kang Abraham nga nakaangkon na namo through Jesus Christ. Pero kung dili pa nimo nadawatan si Jesus Christ, dili pa nimo na siya maangkonan nga promise para lang na sa mga anak sa Ginoo. Sa mga bisita namo, dili pa ka siguro nga 100% nga nikamatay nimo moadto ka sa langit. Ari di sa tubangan, sultian ti ka, storyahan ta ka unsaon nimo pagdawat ni Jesus Christ. Isip nimo personal maluwas. Na ba? Para mabisita na mo. Dali, ikaw lo. Nayos ha. Sa bisita na mo, kisa tong bisita pa dia. Naido ha. Tulo. Dali, naido ha. Dali. Mga igagaw niya, no? Dali. Sige, pwede na mabalik sa ano. Samtang gat, play ang piano. Kaingon ka, Lord, salamat kayo nga faithful ka nga Diyos in spite sa mga nahimo namo. Why don't you come in, Lord? Pasaylo ako. Usahay, Lord, ang akong pagtanaw nimo. Diyos ka nga maglisod ko og salig, maglisod ko og hata og trust diha nimo, Lord. Pero salamat, Lord, nga sa mensahe nga masaligan day ka, makarely day minimo. Why don't you come in, Lord? Year 2026, wako kabalo, unsaon ako niya akong kinabuhi, unsaon ako niya akong Kristohanong sa mga challenges, yung mga tubang nako. Pero Lord, mosalig day hapon ko nimo, kay ikaw man day ang faithful nga Ginoo, ikaw man gihapon day ang Ginoo nga nakabalo sa tanan, ikaw man day ang Ginoo nga generous, sabot generous, ikaw man gihapon maghatag panalangin namo. Why don't you come in, Lord? Ikaw ra gyud mo saligan. Not me, not myself, not my work, dili ang akong negosyo. Anytime, pwede nini mo ni kwaon. Pero salamat, Lord, nga imo mong gitugyanan ini. Why don't you come and say, Lord, all that I have, all that we have, tungod nini mo, Lord. That's why we bring back all the honor and glory diya sa mga sa trabaho nga na akong nangkunan, sa grasya nga na akong nangkunan. Salamat kay Lord. Nga through Jesus Christ, naangkunan namon ni. Salamat. Same na promise nga gihatag nimo kay Abraham.
We need wisdom, we need guidance. Salamat kay Lord. You're a faithful God. Lord, salamat kay sa mensahe nimo. Pasaylo kami, usahay Lord, na yung mga butang, dili mi kasabot, na yung mga butang, mag-unami, na yung mga butang, dili na mo angay buhaton, pero nabuhat na mo Lord. Pero salamat Lord, you're still a God who's compassionate, you're still a God who's faithful, nga willing ra gihapon ka mo turn sa mga problema, sa mga kakulangon namo diha sa imuha into your glory, Lord. All we have to do is humble down and seek your face. Salamat ani mga Kristiyano, Lord, nga niari sa tubangan. Kita sila, Lord, kung unsa ka ka-faithful nga Ginoo sa ila. Thank you for being reliable, God. Salamat, Lord, nga every time nga gusto mi, makarely mi diha kanimo, Lord. So I pray, bless ni mga katawhan. Panalangini sila padayon. Give them wisdom silang trabaho. Guide them, protect them. Give them favor, Lord. Silang family. I know, lisod, sa ilang work sahay, there are pressures, there are challenges nga ilang gi-face, but thank you God nga naa ka. Salamat sa imong pulong, salamat sa imong promise nga we can rely on it kay tinuod baka nga Dios nga ilagaran namo. Pasaylo usahay ma-falter ang among pagtuo diha kanimo. Pero salamat Lord nga ang imong pagpangga diri kanamo, ang imong pag-agak diri kanamo dili magbago Lord. Usa panalangini ni mga Kristohanon, panalangini sila padayon. Salamat sa ilang pagdidikar sa ilang kinabuhi karong kabuntagon. Ayaw sila pasagdi. Kaya sila kusog karong si manahuna, lahi na sad nga challenges, lahi na sad nga problema ang ilang atubangon. Dalaygon kay ka Lord, gibalik na matulog himaya sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Ang tatag closing song?